Isa na ngang unrestricted free agent itong si Keith Jimenez, ang dating guard na dinraft ng San Miguel Beer, pero hindi siya nabigyan ng playing time dito sa SMB. Ang tanong ngayon, posible kaya na itong si Jimenez ay kumuha ng kontrata o pumirma ng kontrata dito naman sa sister team ng San Miguel na Barangay Ginebra, kung saan siya magiging backup point guard muna nitong si RJ Abarientos. Ngayon kasi itong Barangay Ginebra, ayon dito sa reports ay ginawa ng free agent yung kanilang rookie na si Paul Garcia. So baka humahanap si Coach Tim Cone ng pwedeng ipalit yan at pwedeng mag-tryout yan itong si Keith Jimenez. Loaded ang backcourt ng Ginebra, pero ano ba lang mawawala dito kay Jimenez kung susubukan niya na dito maglaro. Sa ngayon kasi itong si Keith Jimenez, marami nanghihinayang dito kung sakaling hindi siya makapaglaro dito sa PBA dahil nagpapakita naman to ng tinatawag na flashes of brilliance. Medyo nagkaproblema nga lang itong mga unang taon ni Jimenez dahil nagka-injury siya nung naglalaro sa San Miguel. And of course, kahit naman nung hindi siya na-injure, talagang hindi siya nabibigyan ng playing time dahil sobrang loaded yung backcourt ng SMB. Kaya yan ang aabangan natin kung posible nga na itong si Keith Jimenez ay dito sa San Miguel, dito sa Barangay Ginebra naman mapunta. Kung mapupunta dyan si Keith Jimenez, malamang maglalaro siyang backup point guard ni RJ Abarientos at ito naman si Scottie Thompson ang magiging small forward. At magiging small forward din si Jamie Malonzo o si Stephen Holt at shooting guard naman ito si Maverick Hanmisi. So kung titignan natin, mukhang posible na magkaroon ng playing time dyan si Keith Jimenez, pero ang magdedetermine niyan talaga ay kung ano ang kaya niyang ipakita dito kung sakasakaling mag-tryout siya sa Barangay Ginebra. At kung maging maganda naman ang performance ni Jimenez, asahan natin na iyan ay bibigyan naman ng kontrata ng Barangay Ginebra at ng pagkakataon na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Pagkatapos mawala nito si Terence Romeo sa San Miguel dahil na-trade dito sa Terra Firma Jeep, ang tanong ngayon ng karamihan ay kung ito naman kaya si Chris Ross ang susunod na mate-trade ng SMB. Dahil sa ngayon, itong San Miguel, maliwanag yung ginagawa nila sa pagkuha ng mga bagong players na nagre-retool na. Ibig sabihin kumukuha hindi lang ng mga bata, kung hindi pati na ng mga sa tingin nila ay mga mas healthy na players na magagamit. Alam natin na mahusay na player si Terence Romeo, pero ang naging problema dyan, ito ay injury prone at tumatanda na. So, posible kaya na ganyan ang mangyari kay Chris Ross. Dahil si Chris Ross matanda na rin at injury prone. So, yan ang tinitignan ngayon ng San Miguel Beer sigurado kung mas mabuti nga na i-trade na nila itong si Ross dito sa Terra Firma G para sa, for example, sa isang draft pick nila o kaya doon sa rookie na si Paulo Hernandez. Posible rin siyempre na mapunta yan sa ibang koponan katulad ng Northport Batampier masama sa isang trade package para dito kay Arvin Tolentino. So marami diyang kinokonsidera itong San Miguel Beer ngayon at gusto nila siguraduhin na syempre dito sa darating na Commissioner's Cup magiging mas maganda ang kanilang performance. At kung kailangan na mag-trade sila ng player, ito ay kanilang gagawin. Yan ngayon siguradong pinag-aaralan ng SMB. At huwag na tayong magtaka kung gagawa nga ng paraan itong San Miguel Beer para ito ay masakatuparan. Dahil syempre ang management ng SMB hindi yan papayag na maging runner-up na lang sila. At matindi ang presyo dito sa kanilang coaching staff at mga players na mag-produce ng championship. Alam natin na gusto ng San Miguel Beer na maka-Grand Slam. At sa ngayon, yung pagtitreat sa mga matandang players katulad nila Chris Ross, baka yan ang isa sa unang maging hakbang. Bukod dito kay Ross, itong si Mota Otua at itong si Rodney Brondela ay posible rin na makasama doon sa mga players na bibitawan na nitong San Miguel Beer. Ang magdedetermine dyan talaga ay kung ano ang magiging performance nila dito sa Commissioner's Cup, kaya abangan natin. Kahit natalo ang Converge Fiber Excess dito sa Hong Kong Eastern, marami ang humanga dito sa naging performance nung koponan na yan. Lalo na ito si Jordan Heading, naka 13 points si Jordan Heading at improvement yan doon sa scoring output niya noong una niyang game kung saan naka 8 points siya. Pero bukod dito kasi sa pag-score, ang maganda raw dito kay Jordan Heading ay yung kanyang basketball IQ. Nakita natin na all-around player ito, hindi lang sa pag-score, kung hindi pati na sa mga pag-assist sa kanyang mga teammates. Marami nga naniniwala na ito si Jordan Heading ay eventually kayang-kaya niyang mag-take over dito sa Converge Fiber Excess, pero nagde-defer pa siya dito sa kanyang mga teammates. Kaya yan ang abangan natin dito kung paano magte-take over eventually ito si Jordan Heading. Nakikita nga ng karamihan na eventually ang mangyayari dito, ang mangungunod dyan sa Converge ito si Justin Arana, si Jordan Heading at ito si Justin Baltasar syempre. And of course, nandiyan pa si Alex Stockton at itong si Shawnee Winston.
Kung sakasakali makikita natin eventually na itong Converge Fiber XL sa isa doon sa mga teams na magkakaroon ng magandang tsansa sa kampyonato at mag-challenge dito sa pag-dominate ng SMC at MVP Group sa PBA. Dahil sa ngayon, itong si Coach Franco Atienza, si Charles Chu at itong si Raiko Toraman, alam na nila yung kinakailangan nitong Converge para maging mas matindi yung ipapakita dito sa Commissioner's Cup at sa mga susunod pang conference. Ang bentahe ng Converge laban dito sa ibang mga teams kat ng SMC at ng MVP Group ay bata pa yung kanilang lineup at yan ang magiging dahilan kung bakit sila ay mas malamang na magkaroon ng tsansa na manalo at ma-maintain itong kanilang core lineup. Nakita natin itong Ginebra at itong San Miguel nagpapalit na ng mga players dahil nga tumatanda na. Itong Converge naman ay bata pa. So asahan natin na mare-retain nila yung core lineup nila sa matagal ng panahon dahil meron namang sabihin nating funds itong Converge para iyan ay isa katuparan. Maraming mga nagtatanong ngayon kung ano pa kaya ang susunod na mga magiging trades dito sa PBA, partikular na dito sa Northport Patampier, Terra Firma at Blackwater Bossing dahil sila yung mga teams usually na nagko-conduct ng mga trades dito sa SMC at MVP Group. Sa ngayon, itong Terra Firma Jeep, hindi natin maiaalis yung posibilidad na gumawa pa yan ng trade dito sa Barangay Ginebra dahil nga nangangailangan ng sentro ang Ginebra, kaya malamang itong si Kay Marcarino daw ang ibigay nitong Terra Firma Jeep dito sa Gene Kings. Sa panig naman ng Northport Batampier, malamang na ma-trade ito si Arvin Tolentino, si William Navarro, Cade Flores, JM Calma at ito si Joshua Monson. Yan yung mga players daw na kinokonsidera ng SMC na pwedeng kunin. At dito naman sa Blackwater Bossing, alam natin si Christian David ang isa doon sa mga players and of course, yung kanilang rookie na si Cedric Bearfield. So, hindi na tayo magtataka kung ang mga nabanggit na players ay eventually matrade dito sa mga top teams katulad ng San Miguel, Ginebra at TNT Tropang Giga dahil ganyan na ang nagiging kalakaran dito sa PBA. Sa ngayon, maraming fans talaga nadidismaya dahil palaging may mga one-sided trades at usually ang nakikinabang lamang ay itong mga malalaking kumpanya, partikular na ang SMC. Although yung MVP Group gumagawa din yan ng mga lopsided trades. Sa ngayon, dito natin masasabi na ang dahilan kasi niyan ay yung kapangyarihan sa PBA ay nasa kamay ng Board of Governors, hindi itong commissioner. Dahil kahit walang magagawang aksyon, itong commissioner hanggat hindi siya nakakakuha ng approval mula dito sa Board of Governors. Kaya yan ang dahilan kung bakit kinakailangan na sabi nga nung iba i-restructure na itong PBA kung talagang gusto nilang mawala yung mga one-sided trades. Pero hanggat nandyan itong power structure ng PBA ay mukhang walang mangyayari at hindi ito magbabago at palagi na lamang ganyan ang magiging sitwasyon pagdating sa mga trades dito. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D, kay Enju, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Enju, Ireneo Salangsang, pinabati din natin si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, at si Alfonso Dindin na Balaba at ang Bagares family.